Lights, camera, action! Na-homesick ba kayo ever dito sa Ako Dubai? hindi. Hindi! Uy, meron na yan. Namiss ko kaya si Mama at si Mama. Oo naman. Kasi syempre, nung mga unang taon, ako kasi sobrang matropa ako lalo sa Pilipinas. Yung nakaugalian ko, lalo na siguro sa isang linggo na trabaho, yung weekend ko, kalahati nun barkada kalahati nun. Minsan nga wala na Yung parents ko wala na. As in parang, yun yung namimiss ko syempre. Yun yung isa sa pinaka nagiging homesick ko. Hindi si mama at papa yung tropa alam mo kasi yung ugali na, maglalaro kami sa hapon, tapos right after nun, alam mo yun, sa umaga pala, patambay ka na doon sa normal usual na tambayan. Ano mo yun, boodle fight, tulog, hapon, basketball, gabi naman, tambay, tapos inom, yun na. Kinabukasan, trabaho ulit, yun yung na-miss ko. Yun yung pinaka-homesick. Kasi yun yung nakasanayan Siguro yun. Nakaka-homesick nga yan. Kasi yun na yung routine mo tapos biglang nawala. Wala. Naiyakan mo yun? Hindi to. Siguro, nag-suffer ako ng Breakdown ka na sa shower. Waso. 3 years. Then, nagkaroon ako ng bakasyon. Yan. Yan. Siyempre. Ayan na, galante na. Dami mong gold nun. Wala akong gold, pero madami akong pera. Yan. Ninong, baka naman. Minong ride. Hindi, joke lang. Siyempre. Kung hindi mo naman basta-basta pwedeng kalimutan yun Gawa ka ng paraan, trabaho ka maigi para magkaroon ka ng pahinga. Siguro, pero parang mas na-miss ko lang yung mga tao mismo. Like yung sa family, ganun. Kasi, yung brother ko, though parehas kami pumunta ng Dubai nun, halos same time. Pero, pag nag-work ka kasi dito, Iba yan, no? parang rin magkaibang, nasa ibang bansa Like, parehas kami nasa Dubai pero busy sa work niya, busy ako sa work ko. Tapos mahal mag-travel, ganun, ng transpo, ganun, mahal. So, ang hirap din magkita. So, parang, yung brother, parang siguro bakasyon, mga once or twice na kami nakakapagkita ng sa isang taon. Parehas pang nasa Dubai yun Parang nakita mo na lang yung pag nagbakasyon ka sa Pilipinas once. Parang ganun lang din yung feeling. So, kahit may family ka dito, parang malayo ka pa rin. Unless yun nga. Tapos yun nga, yung parents ko, mga ibang kapatid ko. Tapos yung rin siguro, yung pinaka na siguro yung parang yung na-miss mo sana naka-join ka ng mga party, ng mga friends mo, mga college friends, mga parang missing out. Ano man term doon? Yung Get together. afraid of missing out or something? FOMO. Separation anxiety. Di ba lang, basta yung missing out, gano'n. ayaw mo na left out ka. Parang gano'n. Parang yun lang yung... Tama. Fear of missing out. Gimikero to. Madalas to si Tagig. Yeah, gano'n. Tagig boy. Kasi syempre, di ba? Nagkasilo ka, no? So, yun, gano'n. Kasi di ba, yung time na pag-graduate, kasi pag-graduate namin, pumunta agad ako dito Iba, nagsisimula pa rin din mag-work Like yung mga friends ko, start pa lang din sila mag-work. So, ayun, habang, after work, kita-kita sila, yung mga ganun lang. Pero, parang gusto ko rin ma-experience yun, pero, as tumatagal tayo dito sa Dubai, mas nag-educate din tayo na yun nga, may kanya-kanya rin tayong Adulting na. Mature ka talaga. Yung kung papapiliin ka, mag-work ka na, magsaya ka na ngayon, and end of your life, tsaka ka mag-work, or mag-work ka na ngayon, going to the end of your life, tsaka ka nag-enjoy. Ano mas pipiliin mo? Yung mag-work ka na ngayon. Work hard nga na ngayon, or... Oo. Hard ka naman yun. O tsaka ka pa mag-work hard? Kasi ako, tatanungin mo ako, gusto mag-retire ng 45 years old. Delayed gratification yun. So, parang yun din yung isa kong siguro, principle na Mas inisip pinafocus ko. Inisip ko na lang na magkakayod na ako ngayon habang bata pa para mas maaga akong mag-retire or something like that. Tayo mo. Kesa yung ini-enjoy ko na hanggang Gusto mo bukas 35. mag-retire na tayo.
Wag. Mayaman na talaga. Mayaman na. Pwede na mag-retire to. Nag-retire na tayo. Ako, di pa. Kuya Well, baka naman. Pero alam niyo, before, ganun ako, na nag-enjoy Enjoy muna muna. ako before ako. Kasi, actually, hindi ko na-enjoy yung teenage life ko. Ha? Bakit? Oh my God. Hindi Pre, okay talaga. lang yan, pre. Pre, ano ba yan? Wait lang, wala. Kain ka donut ka. Hindi ko talaga na-enjoy. So, nung nagkaroon ako ng ganitong career, parang... Naging busy ka na doon. Naging busy ako. At the same time, ine-enjoy ko din. Parang Balance. binibigyan ko ng... Self-love. Oo, ganon. Masyado ako naging ganon. Like Tapos, reward, more oo, reward yun sa sarili. Nagre-reward talaga ako as in. Pero more on mga binibili ko naman is investment naman. Balance Good. lang. Yes, that's good. I mean, yun naman, ito rin yung siguro makakatulong rin sa mga tao na lahat naman ng sobra is masama eh. Like kahit saan, actually, parang general rule siya na sobrang kabutihan din is masama. Totoo. Diba? So, lahat, dapat talaga in moderation lang lahat. Totoo. So, yun. True. Yun din yung inaano ko sa sarili ko na parang guidelines ko sa buhay. Na ganun. True. Alam mo kung kailan ka dapat, Balance. in control. Like lahat in moderation. Like kunyari, kumain ka ng may sugar, hindi naman, gusto mo rin naman i-enjoy, di ba? Kasi kung palagi ka na lang depressed na hindi ka kakakain ng kung anong masarap, psychologically rin may effect yun sa'yo. Oo. So, dapat, moderate lang talaga. Parang, alam mo yun. Balance lang. Oo. True, Kasi, true. mas puro sugar ka naman, grabe naman. Mga bukas, wala ka ng pa. Dense ka naman. Diabetes. Diba? Ang tagal. Loading. So, yun nga, di ba? Kahit saan talaga dapat moderation lang. Tama. Pentium 3 ka pa ata, bro. Ikaw ba yun? Matanong kita, ano ang Homesick mo. Na homesick ka ba ever? Oo naman, homesick ako. Kasi, hindi ko na, close kami ng mga kapatid ko eh. 6 kami. Tapos, sabay-sabay talaga kaming lumaki. Kumakain. Sabay kami kumakain. Sabay kami lahat. Stress na nga yung mama namin eh, papa namin. Kasi nga, makukulit kami. Pero nung nag-abroad ako, OFW, hindi ko na sila nasabayan lumaki. Actually, nung teenage life nila eh. So, mas patangkad na sila sa'yo? Oo, tumangkad sila na sa akin. Kasi hindi daw nasabayan Hindi lumaki. sabay. Naiwanan ka na, ikaw na una. Nauna ako, tapos naabutan ako. Hindi, ayun, parang yung teenage life ko, kasama sila. So sabay-sabay kami lahat ginagawa namin. So para ako yung role model nila. Kaso nung nag-abroad na ako, nung teenage life na nila, wala na ako doon. So andito na ako. So naging iba yung parang perspective nila sa akin. Okay. Kasi dati sa bahay ako yung parang hindi naman boss, pero ako yung Nangunguna. kuya-kuya. Kasi Oo, ano, ganun. Leader of the band. Okay. Tapos, So yun yung pinaka-namimiss mo. yun na-miss ko. Kasi pag umuwi ako lang sa Pinas nung mga maliliit pa sila, Hindi mo namimiss yung boses ng nanay mo? Namimiss ko Nagagalit. naman. O, nagagalit. Oo, yun yung pinaka-namimiss ko. Ang galit talaga. Ako actually nabanggit mo yung parang hindi sabay-sabay lumaki. Parang ako rin may mga times din akong ganun eh. Kahit hanggang ngayon na sana mas nakabanding ka pa yung mga kapatid ko. True. Kasi ako panganay ako eh. So parang yung mga trip ko, hindi trip ng mga younger kong kapatid. So doon ako sa mga friends ko nakakasama eh. Okay. Nung mga bata kami, like mga elementary, yun talagang tropa-tropa, kami magkakasama, kami rin nag-aaway, kami naglalaro. Pero nung tumatanda na, iba na yung Nag-iba trip. na. Tapos so, parang medyo hindi na kami ganun ka-close. So Tama. parang, kung may chance lang sana mas naging close kami. Pero ayun na, bawi na lang sa buhay na to ngayon. Sa panahon. Bawi na lang next life. Hindi naman next life. Hindi naman, di ba? Sorry. Pinatay mo naman. Kita. Yung mga this year or next year, bawi. Yeah. Tama yan actually. Kasi yung mga kapatid ko, nung wala na ako dun, nagkaroon na sila ng mga barkada,
may sarili na silang group. So, nung dati, nung 10, 12, 13 years old pa lang sila, 9, pag umuwi ako, nasa bahay lang talaga sila. Tapos magkakasama kami, kung anong trip ko, sama sila. Ngayon, pag umuwi ako, wala na sila dun. Nasa mga barkada na sila. So, ngayon, That's sad. Sorry, siya wala ni Kuya Marbs. Pwede ba i-zoom mo yung part na yun? kaya, yun din yung parang goal ko eh. Parang pag umuwi ako, magse-set up ako ng parang Pa-party ka. party or gathering kasi nandun yung mga kapatid ko. Masasara mo yung ali nyo. Wala kaming ahal. Wala kayo. Uy mo yun, nasa village. Hindi, sa bundok kami. Masasara mo yung bundok. Huwag ka na mo pumutok. Huwag ka muna pumutok ngayon na ako pa-party. Sa may bulkan. So, ayun. Yun na yung nakaka-homesick eh. Pag iniisip ko ngayon, nakaka-homesick. Miss mo. Tanong naman natin si Si Yeah, Daniel naman. Ako, Kakaalis mo, ilang buwan ka nang wala sa Pilipinas? To, fresh pa Hindi yung- taon eh. Hindi taon. Fresh pa to, fresh pa yung... 3 months pa lang? Wala pa Mas na. na-homesick ka na ba? 4 months. Na-homesick ka ba? Wala. Yan. Actually, parang ang napipili ko nga, Pag may utang ka sa Pilipinas. noong una talaga, hindi ako ganun na-homesick. Pero nung 2nd month ko, parang doon pumasok ng process sa isip ko na, dito na pala ako mag-stay sa Dubai. Mhm. So, syempre pag dito ka mag-stay sa Dubai, di mo naman alam kung kailan ka pa ulit makakauwi ng Pilipinas, di ba? So, siguro na homesick lang ako, hindi sa family, hindi sa friends. Kasi may family ako sa Pinas, may family din ako dito. So, hindi ako na-homesick. May friends ako dito, may friends din ako sa Pilipinas. So, hindi rin ako na-homesick Balance na. doon. Ang na-homesick ako, yung place. Kasi kasi mahilig ako sa Pilipinas mag-travel. As in, kung saan ako nakakarating ng part ng Pilipinas para lang makita yung ganda ng Pilipinas. Para sumayaw. Hindi naman. May libot na may Kasama kasamang na yan, sayaw. kasama na. Yun. So parang na-appreciate ko yung ganda ng Pilipinas. Lalo na yung nature. Tapos, Ang ganda sa Pinas. Diba? Sobra. so yun yung nami-miss ko. Kasi may mga places din dito na wala dito na meron sa Pinas. Iba. Tsaka mababait ang mga Pinoy, super hospitable. Oo. One of the most Hindi, actually, isa yan sa countries in the world. namimiss ko din yung Hacienda. Lalo na yung Palawan, Diba? Bro, sobra. Pero grabe yun, no? Pag talagang namiss mo yung Pilipinas. Tapos, parang after a year ka magbabakasyon. Ma-appreciate mo. 3 months pa lang nag-impake ka na eh, no? Oo, alam mo Sobrang yung excited ganun. mo. Siyempre, namiss mo eh. Feeling ko ganun ako Ako, after a ganun. year. Ay, grabe. Sabi ko sa'yo, Nakaka-excite. kulang na lang talaga. Hatiin ko yung katawan ko sa lakad. Nung umuwi ako ng Pilipinas. Hindi ka makakatulog nun. Hindi, I mean, nung pagdating mo doon, talagang punong-puno yung schedule ko hanggang pag-alis. Siyempre, lalo na, iba, kung Grabe. yung circle of friends mo, iba-iba pa. Oo, Ako kasi, kasi iba yung circle of friends May mo. lugar ako sa Cavite. Doon kami tumira eh. Tapos Las Piñas. Tapos nag-aaral ako sa Manila, sa Mandaluyong. So, Kumbaga iba-iba yung talaga. tropa, hati-hati. May schedule talagang grabe. Tapos yung suka mo green na, no? Oo. Kakainom. Kakainom. Ano lang naman, napag-usapan lang namin yung homesick kasi I'm sure madaming nakaka-relate, di ba? Madaming talaga, lalo na yung mga baguhan lang dito sa actually parang yun nga yung madalas na nakaka-feel na homesick ngayon, yung mga bago eh. Kasi parang hindi pa nagsiswitch yung isip nila sa UAE life na andito na ako sa UAE na parang matagal pa bago ka makauwi ng Pinas, lalo na kung mag-work ka talaga. How do you avoid homesick ba? Yung pag-usapan natin yung support network. Yan. Community.